Mga sangkay, pinag-uusapan na po ngayon ng husto ng mga eksperto pagdating po sa mga kaganapan ng ating planeta ngayon. Itong nangyayari po sa bansang Israel. Ano nga ba ang susunod na magiging hakbang, mga sangkay? At mismong mga analyst na ang nagsasabi na posibleng pumutok ang matinding digmaang pandaigdigan. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. At shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Kung isa ka sa mga solid sangkay, mag-comment ka po ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. So eto nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po sa digmaan dyan sa Middle East na nagsimula lamang po mga sangkay sa dalawang grupo. Ito yung Hamas at saka Israel. Na ngayon mga sangkay, lumawak na po ng lumawak, mayroon na pong Lebanon, mayroon na pong Iran. Ngayon mga sangkay, sa ginawang pag-atake ng Iran, nakaraan lamang mga sangkay, ano po ang posibleng mangyayari? Alam naman po natin na nangako ang Israel na magkakaroon po ng isang katakot-takot na response against Iran. Pero ano kaya ang posibleng mangyari mga sangkay diyan sa rehiyon nila? Ano ang posibleng mangyari? Kasi alam niyo pagdating po sa Bible prophecy, ang Middle East mga sangkay, malaki po ang magiging area niya sa propesya ng Biblia. Ito po yung magiging parang magiging playground mga sangkay sa mga events na paparating. So ano po ang magiging ganap? Kasi ayon po sa mga analyst, posibleng magkampihan ito maraming mga bansa na nakasuporta, both side, Iran and Israel. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. 1.3 million subscribers na po tayo. Yung mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po yung balita. Panoorin po natin. Matapos magpakawala ng Iran ng higit sa 180 missiles para patamaan ng Israel, ay kaagad na nangako si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng isang retaliation. Kasunod nito ay kinundi na naman ng Estados Unidos ang pag-atake ng Iran at muling inihayag ang commitment itong depensahan ng Israel. Sa kasalukuyang kalagayan ng Middle East, may ipapalagay natin na malapit nang pumutok ang isang regional war na matatandaang nagsimula sa Gaza at ngayon ay malapit nang lumawak sa buong rehiyon. Di ba mga sangkay? Mismo mga matatalino sa ganitong usapin, ganun din po yung kanilang nagiging reaksyon mga sangkay na malapit na nga pong pumutok ang isa pong mas malawak pang digmaan. Pwedeng sa rehiyon lang nila mga sangkay sa West Asia or pwedeng umabot po sa pandaigdigang digmaan ito. Kasi may mga kakampi, mga sangkay, both side Israel, andyan yung West countries, mga Western countries. Ang Iran, andyan po yung Russia, North Korea, China, which is mga malalakas po itong bansa pagdating po sa pandigma. Ang missile strike ng Iran ay posibleng pagsimulan din ng mas malalim na hidwaan, lalo na kapag tumulong na rin ang mga Western allies ng Israel, partikular na ang US at ang mga proxies naman ng Iran na suportado ng Russia, China at iba pa. Yun ang sinasabi natin mga sangkay. Kabila ang panig kasi may mga kakampi na mga superpower. At mismong Amerika, mga sangkay, nagpahayag po ng kanilang all-out support. Dedepensahan daw po nila at all cost itong bansang Israel. So anong next na mangyayari? Mula sa ganitong scenario, maraming mga military analysts ang nagsasabing hindi malabong gawin ng Israel ang isang retaliatory attack kontra sa Iran sa mga susunod na araw. Naku, mga sangkay, lalala talaga ito. Ito po, kapag nangyari yan, tingnan na lamang po natin kung ano magaganap mga sangkay. Malamang sa malamang, magiging malaking usapin ito sa buong mundo kapag nangyari po yung pag-atake ng Israel sa Iran. Ilang sa posibleng patamaan ng Israel ang mga military installations ng Iranian military, lalo na ang mga pasilidad na paggawaan ng ballistic missiles na ginamit laban sa Israel. Maaari ring pasabugin ng Israel ang mga air defense systems at missile launching facilities ng Iran. Yung 6-day war, if you remember guys, ganyan na ganyan po yung kanilang ginawa. Ang tinarget po nila yung mga facilities na andon yung mga pandigma nila lahat.
Ayon po kay retired U.S. Army Officer Richard Hooker, posible ring atakihin ng Israel ang mga nuclear facilities sa Iran Yan pa, isa pa yan, para mga sangkay. maantala umano ang paggawa ng mga nuclear missiles ng Tehran. At posibleng magbadya naman ito ng isang mas seryosong problema. Sa kabila nito, matagal nang itinatanggi ng Iran ang pagkakaroon nito ng nuclear weapons program. Matatanda ang inakusahan ni Pentagon spokesperson Major General Patrick Ryder ang Iran na nagpapadala ito ng mga missiles sa Russia kung saan gagamitin umano ito laban sa Ukraine. The United States has confirmed reports that Iran has transferred shipments of Fatah 360 close-range ballistic missiles to Russia, which we assess could employ them within weeks against Ukraine. Posible yun, mga sangkay, kasi ang Iran kasi patago po sila kung gumalaw ngayon. Ala China po yung Iran kung gumalaw, mga sangkay. Hindi po nila sinasabi na nagpapadala po sila doon ng mga weapons, pero yun yung realidad. Magawa po sila ng mga weapon, like missile, pinapadala po doon sa Russia. Leading to the deaths of even more Ukrainian civilians. To echo our State Department and White House colleagues, this is a deeply concerning development as this partnership between Iran and Russia threatens European security and illustrates how Iran's destabilizing influence reaches beyond the Middle East and around the world. Additionally, Russian support for Iran is destabilizing as well, as Moscow is sharing technology that Iran needs. We'll continue to monitor these developments alongside our allies and partners across Europe and the Middle East, and remain steadfast in our support to Ukraine's defense from the threat these missile systems may pose to the people of Ukraine. At higit pa po sa armas, posible ring atakihin ang mga petroleum infrastructures ng Yun ang sinasabi natin, mga sangkay. Kapag ginawa po yan ng Israel sa Iran, dun po magkakaroon ng malaking problema ang Iran. Magkakaroon po ng total collapse ang bansang ito kapag ito ang ginawa ng Israel, yung mga oil and gas nila. Iran, isang pagkilo sa magpapagulo pa at makakapinsala sa oil industry at higit sa lahat sa global economy. Buong mundo, mga sangkay, damay-damay yan. Tataas po yung mga presyo ng oil at gas. Yan po ang mangyayari. So, pag tumaas ang oil at gas, alam nyo na, mga sangkay, tataas din po lahat ng mga bilihin sa market. Naniniwala rin ang ibang mga analysts na posibleng maglunsad ng Israel ng cyber warfare laban naman po sa Tehran. Matatanda ang libo-libong katao sa Lebanon ang nasaktan dahil sa mass pager blast na inilunsad ng Israel laban sa Hezbollah. Ang mga senaryong ito ay ilan lamang sa mga posibleng maging hakbangin ng Israel bilang paghihiganti sa missile strike ng Iran. At sa harap po nito, nagdulot ng malaking pinsala ang giyera sa Middle East. Sa katunayan, sumirit sa higit 5% nitong Huwebes ang presyo ng krudo sa harap na rin ng babala ng Estados Unidos na aatakihin ng Israel ang mga Iranian oil sites. Di ba, mga sangkay? Yan ang sabi ko sa inyo, ito po ay malaking problema, hindi lamang po sa Iran, kundi buong mundo, mga sangkay. Of course, yung Iran ang pinaka-problematic at that time kung aatakihin ito ng Israel, yung mga pinagkukunan, yung mga pinagpuprodusan nila ng oil and gas. Kasi sinusupply po yan sa buong mundo, mga sangkay. Kapag nangyari yan, total damage ang Iran, pero ang susunod, yung impact niyan, tayo, lahat mga sangkay, buong mundo. Tataas yung presyo ng mga bilihin, kasama po dyan, syempre yung oil. At ngayong Biyernes po ay muling ipinagpatuloy ng Israel ang airstrikes nito sa Beirut. Ayon sa Lebanese Health Ministry, nasawi ang 47 katao habang sugatan ng 151 sa ginawang pag-atake ng Israel sa nakalipas na 24 oras. Grabe, no? Palawak ng palawak talaga itong gulo dyan. Mula rito ay pumalo na sa 41,788 Grabe, tingnan nyo. na katao ang nasawi magmula noong October 7, 2023. Grabe, tingnan nyo, mga sangkay. Kaya, wag po natin asamin na magkaroon ng digmaan. Diyos mio, Marimar, tingnan nyo ang nangyayari, oh. At batay naman po sa datos na nakalap ng tanggapan ng United Nations High Commissioner for Refugees,
Nasa 160,000 na katao na ang lumikas mula sa Lebanon para tumungo sa Syria. Okay, so ayan mga sangkay, yung mga possible na mangyari, no? Magkakaroon po ng total collapse talaga ang Iran kapag nangyari ito. Pero, ang tanong dyan, hindi ba tayo hahantong sa mas malaki pang gulo? Na hindi lamang po sa West Asia, kundi buong mundo. Kasi parehas po yan may mga kasamang mga malalaking bansa. So, yan po yung ipagdasal natin na huwag mangyari mga sangkay. Pero kung mangyayari man, wala na tayong magagawa dyan. Tanggapin na lamang po natin, kagaya po ng nangyayari sa Ukraine at Russia, mga sangkay. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito po, maganda yung content na ina-upload natin. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.